Matapos makipaglaban sa pneumonia, pumanaw na si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Nagpaabot na ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos at ang mga nakasama ni Enrile sa Senado. May report si Jamie Santos. Pasado alas 4 ng hapon, binawian ng buhay si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanilang tahanan. Ayon sa kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile, hiling ng kanyang ama na makapiling ang kanyang pamilya sa kanyang mga huling sandali. Until the last moment, ma'am, his mind is very sharp po talaga. Yes. It just deteriorated a little bit already when, kasi ang nangyari, nagkaroon po siya ng kidney, parang nag-start na yung mag-fail yung kidneys niya. That only happened po early this morning. 101 taon na si Enrile. Batay sa ipinost ng kanyang anak kung saan nakasaad na 1924 ang taon ng kanyang kapanganakan. Bagaman sa ilang panayam, nabanggit din ng kanyang mga anak na 103 years old na ang kanilang ama. Nakiusap ang pamilya Enrile ng pagkakataon para ipagluksa ang kanilang padre de pamilya. History will judge my dad. And we'll leave it at that. He did what he always thought was best for the country. And my dad is always a forward thinker. He always tells me na always think of the end game. So ganun po siya mag-isip. Kaya bahala na po ang history na humusga po kay Juan Ponce Enrile. At huwag niyong kakalimutan, gusto niya happy kayo. Nito lang Martes, sa gitna ng sesyon ng Senado, inanunsyo ni Senador Jinggoy Estrada na nasa ICU si Enrile. Hindi raw maganda ang kondisyon nito dahil sa pneumonia. Nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya Enrile si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa niyang Tito Johnny si Enrile, na naging malapit na kaalyado raw ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At sa mga huling taon nito, nananatili raw matalas ang isip at matibay ang paninindigan ni Enrile na dapat paglingkuran ng batas at gobyerno ang mamamayang Pilipino. Naka-half-staff na ang watawat ng Senado para sa dati nitong Senate President. Suspendido muna ang sesyon ng Senado upang bigyang pugay ang dati nilang kasamahan. Following tradition, the Senate is hereby, the session is hereby suspended until 1 o'clock the afternoon of Monday, November 17, 2025. Ang iba pang senador, binalikan ng mabuting pakikitungo ni Manong Johnny sa bawat empleyado ng Senado. Patunay raw ito ng kanyang motto na, "Gusto ko, happy ka." Inalala nila ang paggabay ni Enrile na hindi raw madamot sa pagbahagi ng karunungan. Matayog din daw ang mga pangarap nito para sa mga Pilipino. Hindi raw malilimutan ng sambayan ng Pilipino ang katapatan at pagmamahal ni Enrile sa bayan. Hiling din nila ang kapanatagan at lakas ng loob para sa mga naulila ni Enrile sa panahon ng pagdadalamhati. Nakikiramay rin ang ilang miyembro ng Kamara. Malaking tatak daw ang iniwan ni Enrile sa politika at polisiya sa loob ng ilang dekada. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makulay ang halos 6 na dekadang karera sa politika ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ang buhay ni Enrile at naging papel niya sa mahalagang kabanata sa ating bansa. Ating balikan sa report ni Mark Salazar. Isa siya sa mga naging mukha ng martial law. Ngunit naging mukha rin ng EDSA People Power. Pero sa totoo lang, si Juan Ponce Enrile walang naging iisang kulay sa politika. Ipinanganak noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Hindi naging madali ang kabataan ni Enrile na nakaranas na mangisda at maging houseboy para tustusan ang pag-aaral. Pero nang tumungtong sa edad na 21, nakilala niya ang tunay na ama na isa palang politiko mula sa prominenteng pamilya. Sa tulong ng ama,
Nakapagtapos si Enrile ng kursong abogasya bilang cum laude sa Universidad ng Pilipinas at nagka-masters sa Harvard Law School. Pero simula 1966, gagawa siya ng pangalang higit sa sinuman sa kanilang pamilya. Nang maging Undersecretary at kalaunay Acting Secretary ng Department of Finance ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsilbi rin siyang Justice at Defense Secretary sa ilalim ng parehong administrasyon at kalaunay madidikit ang pangalan sa mga kontrobersya. Have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Isa sa mga idinahilan noon ni dating Pangulong Marcos para ideklara ang batas militar ang umano'y ambush ng mga rebelting grupo sa nooy Defense Minister na si Enrile. Dalawa ang bersyon niyan sa kasaysayan na parehong galing sa kanya. May puntong inamin niyang peke at palabas ang engkwentro, pero kalaunan ay iginiit niyang totoo. That's silly because martial law is already going on. Why should I fake my ambush to justify martial law when it was already on? Irreversible day. Naging malaking bahagi man ng administrasyon ni Marcos Sr. Isa si Enrile sa mga naging mitya rin ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Kumala siya at ang nooy AFP Vice Chief of Staff na si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Administrasyong Marcos. Nagsilbi pa nga siyang Defense Minister ng pumalit na si Pangulong Corazon Aquino. Pero kalaunay pinagbitiw at kinasuhan ng masangkot sa umano'y planong kudita laban sa Administrasyong Aquino. Tila mauulit ang kasaysayan nang ipaaresto naman siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2001. Matapos iugnay sa paglusob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada sa Malacanang bilang protesta. Naging kinatawa ng Cagayan at minsan ding tumakbo sa pagkapangulo noong 1998. Pero pinaka-tumatak si Enrile sa Senado kung saan 4 na beses siyang naluklok, lalo na maging presiding officer sa impeachment trial ni nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012. I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer. Pero 2 taon matapos niyan, isinangkot naman si Enrile sa kontrobersyal na pork barrel scam at kinasuhan pa ng plunder. 2015 nang payagang makapagpiyansa dahil sa lagay ng kalusugan. Tuluyan siyang inabsuelto sa lahat ng kaso kaugnay ng pork barrel issue noong October 2025. Pinasasalamatan ko yung mga magistrado for rendering justice to all of us. I knew all along that I'll be acquitted because I've not done anything. Nag-anunsyo man ng pagre-retiro sa serbisyo publiko noong 2016. Tumakbo muli si Enrile bilang senador noong 2019 bagamat natalo. Sa pagkakaupo naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, naging Chief Presidential Legal Counsel si Enrile. Ngayon, isasara na ang kanyang kabanata. Pero patuloy na mararamdaman ng susunod na henerasyon ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng bansa. No one, no president, no senator, no member of the House can singly develop this country. It must be developed by the collective effort of every Filipino and every generation. It is the only country that we have, and we happen to be here. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News.